pag-aaral at tayo ay nasa klase ng doktrina ng kaligtasan. Yan. At ang akin pong panalangin, kayo po lahat ay maligtas. Amen? Si ate amen daw Oo. Ligtas na kayo. Ligtas pag may bigas. Hindi naman. Oo. Sige po, tayo manalangin. Let us pray. Dakilang Ama, Panginoon, again, we are bringing this time, this moment to your leading, to your enlightenment. Salamat o Diyos. We always claim, Panginoon, na apart from you, apart the works of the Holy Spirit, we are just, Lord, by human intelligence, Panginoon. Ang hagiplaan po sa amin ay pang-kaisipan, pang-emosyonal, kunit ang pang-espiritual, Panginoon, ay hungkag. Kaya po, kami patuloy na lumalapit at naninikluhod ang puso. Lord, hindi man ang palagi ang mga tuhod, but Lord, you see our hearts, Panginoon. You are looking especially to our hearts, Panginoon, na Lord, nagpapahalaga at tunay na natatakot po sa iyo. Salamat po for this Sunday as we recognize all of our fathers, Panginoon, na ginamit niyo po upang kami nga po ay, Lord, masilang at kilalanin ang ang mga katangian na nagsasalamin, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyo, O Diyos, kasipagan, sa iyo, Diyos, kabutihan, at Lord, ang pag-aalaga, Panginoon. At muli, O Diyos, wala kaming higit na Ama, Lord, na kinikilala kundi kayo, O Diyos, na mula noon ay nagpapahayag na hindi nagkukulang na Ama at laging sapat, higit sa sapat ang aming pong tinatanggap. Salamat po, O Diyos. Ito po yung aming samot dalangin. Muli, O Diyos, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Amen at amen. So, okay, tayo muna po ay magbukas ang ating mga Biblia. Sa mga gawa chapter before we continue our discussion na may of course connection po sa ating pag-aaral. Mga gawa chapter 10, yan. If you are familiar with this Acts chapter 10, sino po ang ating pumapasok sa ating isip? Ang lalaki, ang amang si Cornelio. Yan, si Cornelio po. Basahin po natin, Acts chapter 10, verses 1 at following verses. Narino ba kayo? Yan. So, at may isang lalaki nga sa Caesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sangbahayan ay naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain na nang umay oras ng ikasiyam ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay napailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. So ito po naging teksto din po ni Brother July nung last Wednesday, na kung saan ay, ang kanyang topic, memorial prayer, So, again, marami naman po tayong nakikitang mensahe at hindi po naubusan ng mensahe ang mga talata ng salita ng Diyos. So, at atin po nga ang mensahe na nais po nating makuha ngayon, yung pagiging ehemplong tatay po ni Cornelio. So, alam natin si Cornelio po ay isang tagapanguna at na hindi lamang po isang senturyon composed of 100 soldiers. Na siya po ay commander of 100 soldiers.
So siya po ay siya po ay tagapanguna ng kanyang pamilya. So isang ama na kinilala, ipinahayag po ng salita ng Diyos na malaki ang mensahe sa ating mga buhay. So ano po yung lesson or takeaway that we could see in this life, in the life of Cornelio as a father? So nabulay na ho ba ninyo ito? Itong si Cornelio, meron ho bang nakikinig dyan? Okay, nakikinig. So mga minamahal, siya po ay isang ama na what kind of father that we could see in this person, Cornelio. So a father who leads spiritually and practically. So given po yon, siya po ay tagapanguna o pinapangunahan niya ang kanyang pamilya sa spiritual at sa practical. At obvious naman po, clear enough yung talata na he leads his family spiritually and practically. Dahil dito po ay masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos at ang buong sangbayan So talagang he really influenced, his family. Sabi diyan, at ang buong sangbayan, at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. So salamat po na may ganitong mga buhay na atin pong nababasa at inuuwian ang ating paghahanap ng mga kwento na kung saan ay magandang tularan. So, as a father who leads spiritually and practically, alam po natin, the only provision that a father can give, the only provision that father matters, that a father can that it's really matters, mga minamahan, ay yung mga bagay na may eternal values. So yun ang ating laging naulit, na the provision that matters from a father are those with eternal values. Amen po ba? Opo. Na kahit po siya ay ang hamon naman dito po, mga minamahal, na kahit po siya ay unconverted, still siya po ay hindi mananampalataya pa. Hindi pa siya Kristiyano. Dahil dito po sa mga panahong ito ay nasa transition pa, or medyo ang kaisipan naman ng mga Hudyo ay ang kaligtasan ay exclusive lamang for them, for their lineage, for the race. So nung pumapasok na po ang Greek conversion, dahil ang mga Hudyo po nga ay nag-reject o ayaw nilang tanggapin si Kristo, of course yung biyaya ay pumasok na sa mga hintil. At isa po si Cornelio sa mga pangunahing naabot ng ebanghelyo bilang isang hintil. Yan. So bagamat siya po ay hintil na hindi mananampalataya, naroon mo ang kanyang panguna sa spiritual at practical na buhay. So yung ating mapapansin, though siya po ay yung hamon, though siya ay unconverted still, so naroon ang kanyang magandang panguna. Though siya po ay strongly engaged as a Roman centurion, mga minamahal, commanding about 100 soldiers, as we said, ay naka-assign po sa isang importanteng lugar sa Caesarea. So ang Caesarea po ay important city of the Roman people. Ay naroon ang kanyang hindi pagpapabaya sa pangunahing tungkulin niya sa kanyang pamilya, na pangunahan po ito sa pang-espiritual. Amen? So ano yung hamon? Siya po ay hindi pa mananampalataya, siya ay isang hintil, at siya po ay malaki ang kanyang business, ang kanyang responsibility, in connection sa kanyang posisyon, sa kanyang trabaho. So yan po, siya ay devoto, God-fearing, generous to the poor,
at constant to prayer. So yan po ang whereabouts of Cornelius. But regardless of this thing, mga minamahal, ay again, he leads his family both spiritually and practically. Amen po ba? So sa atin namang mananampalataya, ay maging hamon po ito kung ganito nga po ang Corneliong ito, ay much more sa ating mga tatay o mga magulang na mananampalataya na. Amen? Na nakakilala na sa Panginoon at wala naman hong ganun kalaking posisyon sa pamayanan, sa publiko, na inaasahan po tayo na talagang makapanguna sa ating pamilya. Amen po ba mga tatay? Nakita ho ba natin ang hamon kay Cornelio? Wala yatang tatay dito. Mga tatay, so do we really strive to lead our family spiritually and practically? At practically naman po mga minamahal, alam natin children learn more from the father to what, not to what they say, but to what they do. Amen? Ako po ay natuto talagang kahit nung hindi pa ako mananampalataya, ang marami kong pagkatuto ay nung nakikita ko yung kung ano ang nakikita ko sa buhay ng aking tatay, hindi sa kanyang sinasabi lamang. Amen? So, yun din po. Alam natin si Cornelio po ay sabi doon ay siya'y masipag sa kabanalan at ang buong sangbahayan. So, naroon na hindi po siya lamang nagsasalita, kundi nakita sa kanyang kilos ang kanyang pinapaniwalaan. Amen po ba mga minamahal? So, yan po. A father who leads spiritually and practically. So, and number 2, ano ang klaseng ama si Cornelio? A father with pursuing heart to know God. A father with pursuing heart to know God. Talagang siya ay ang kanyang desire ng buhay ay hindi lamang, sabi nga po, ay material, kundi makilala ang Diyos. Makilala ang Diyos. Dahil naroon nga po, lagi siyang nananalangin. Amen po ba? Kaya nga, last time, kung alaala niyo po yung ating lesson sa prayer meeting, ay ang maningas na panalangin, ang effective prayer, saan ano yung mga isa sa mga factors para maging maningas ang ating panalangin. Sabi natin, nakita natin kay Santiago, mga minamahal, ay we really have a high consideration to the poor. Kaya po, makita rin natin dito, ito nagpapatunay na ganun siya tinugon ng Panginoon kasi ganun niya tinutugon ang pangangailangan ng mga mahirap. Amen? Katulad ng sinasabi sa Kawikaan na yung mga dumadaing sa ating mga needy, kung atin itong binibigyan ng halaga, pag din tayo lumapit sa Panginoon na wala din, na alam nating tayo ay wala din, paano tayo nagpapahalaga sa mga may kailangan, ang Diyos ay may malaki ding pagpapahalaga sa atin. Amen? So, yun po, katulad ni Cornelio na kung gaano siya nanglilimos ay isang bahagi po na nagbibigay sa kanya ng epektibong pananalangin. So, mga minamahal, naroon po ang pursuing heart to know God dahil bagamat siya nga po ay hindi pa mananampalataya, naroon ang pagnanais niya na makilala ang Diyos. Dahil sa kabila kung sa kawalan niya ng kaligtasan o kaunawaan sa kaligtasan, ay naroon ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay nagpakilala sa kanya, nagturo, kung ating babasahin, nagturo sa kanya na magpasugo sa
Jope, no? Na kung saan ay naroon po si Simon Pedro na magpapahayag sa kanya ng patungkol kay Jesus. So, anong mga nakikita natin dito? Ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng mga unbeliever. So, ang Diyos ay tumutugon din naman sa mga panalangin ng mga hindi mananampalataya. At ang tinugon dito nga ng Panginoon, higit kung ano ang kailangan ng hindi mananampalataya, ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Dahil kahit na ganun siya kasipag sa kabanalan, ganun siya natatakot gumawa ng mali dahil kita lahat ito ng Diyos. Kahit ganun siya kahusay bilang tatay, kahit ganun siya naglilimos ng marami sa mga tao, sa mga mahirap, at lagi nananalangin sa Diyos, kung hindi siya ligtas at di naunawaan niya ang Panginoong Hesukristo, paimpyerno pa rin ang Cornelyong ito. Kaya salamat po sa Panginoon na may mga kinakatagpo ang Panginoon na talagang walang paghahanap sa Diyos. Talagang malayo sa taong ito, katulad ni Saul, na ang kanyang buhay ay pagpatay sa mga Kristiyano. Siya ay pangulong makasalanan, sinasabi niya sa kanyang sarili. Pero kakaiba itong Cornelyong ito. Ito yung talagang sa ating kalagayan ay liligtasin. Amen? Liligtasin. So, at dahil hindi nga ang kaligtasan ay sa buhay, kundi naroon po ang pagtugon ng Diyos sa kanyang kailangan na siya po ay maligtas sa pamagitan nga po ng pangusap at pagtuturo ni Pedro. So, narin pa ba kayo mga minamahal? Anong klaseng tatay si Cornelio? Siya ay tatay na good provider, both spiritually and practically. Siya rin po yung tatay na talagang lumalakad, talagang naghahanap ng patuloy na pagkaalam, patuloy na karanasan sa Panginoon, at ang Panginoon ay kinatagpo po siya. So, yan ang ating nakikita. At number 3 po, mga minamahal, a humble and a teachable father. A humble and a teachable father. Bakit po siya humble? Ano nakikita natin ng kanyang kapakumbabaan? Dahil sinugo niya. Dahil mababa nga po ang tingin sa mga Hudyo, at si Cornelio po ay isang may posisyong tao, pero nakinig pa rin siya kay Cornelio. Sino si Cornelio? Kay Pedro. Sino si Pedro? Isang Hudyo na siya po ay mangisda. At dahil ito'y pinasugo ng Diyos, makinig ka dito. So siya po ay humble and teachable. Yan ang maganda sa tatay, na wala namang tatay na alam lahat. Wala namang tatay na magaling at nakakagawa ng lahat. Kaya ito isa sa mga reflection natin na siya ay isang mapakumbaba at isang marunong makinig, handang matutong tatay. Amen po ba? May mga tatay na, ako ang tatay dito. Dapat kayo ang nasusunod. Dapat ang lahat ng mga talamang anak ko ay, lumulod sa akin. Naroon ba kayo? May mga tatay may mga tatay tayong, siyempre, medyo nalilihis at hindi, kumbaga, ay naayos ang ugali. But maganda sa tatay na to, mga minamahal, siya ay mapagkumbaba, kung may kilala siya ng sugo ng Diyos, ng mga nagtuturo, at siya ay handang magpaturo. Amen po ba? Narin ba kayo, mga minamahal? Yan si Cornelio. In spite na sino kayo si Pedrong ito. Ito mangisda ito eh. 'Di ba? Ang mga mangisda po noon hindi po nakapag-aral.
Hindi nakapag-aral ang mga may kalagayan ng ang mga trabahong mangisda. Pero kahit ito'y mangisda, dahil ito'y sinugo ng Diyos, makikinig ako dito. Amen? At naroon nga po, nung siya'y nakinig, nung siya po ay nagpaturo, nakaunawa siya ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Amen po ba? So, isang pagsalamin kung ano ang narapat sa isang tatay. Kaya pag-pray natin ang mga tatay, pag-pray po natin ang mga tatay na maging katulad ni Cornelio. Asan ang aking mga anak dyan? So, amen? Amen po ba? Nakuha ba natin ang lesson kay Cornelio? So, okay. Tayo po ay dadako na sa ating, yan po ay konting hamon sa ating pagsisimula. Yan. Kaya, paki-click. Naman po at medyo nagmamalfunction po. Yan. So, nakita po natin dito ay reasons humanity needs salvation. Number 1, man is desperately ill. Talagang naroon yung karamdaman na hindi kayang gumaling. Dahil ang Diyos lamang ang nagpapagaling, ang Diyos ay manggagamot. Number 2, man stands condemned under God's law. Ang tao ay hinatulan na o may hatol. Sabi nga ng ang sumasampalataya ay hindi hinatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Talagang ang kasulatan ay ang hindi sumasampalataya ay may hatol na. So, number 3, man is conceived in sin. Alam po na natin yan. Sabi sino may sabi niyan? Si David. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. So, ang mga magulang o tayong mga magulang, hindi natin tinuruan ng ating mga anak ng kasamaan. Talagang sila ay lalaking masama. Amen? Naroon pa lamang, ipinaglilihi pa lamang, first beat, ng puso. Hindi, hawak mo ang beer. Yun. Hindi naman po. Parang pumasok. Alam na, first beat ng bata, doon sa sinapupunan, ito ay tumitibok na ng pagiging masama. Amen po ba? Yung unang tibok ng puso ng bata ay naroon na po ang kasalanan. So, pinaglihi siya sa kasalanan. Tayo sa kasalanan. Kaya po, kinakailangan talaga, we really need to be saved dahil yan tayo sa ating buhay. So, hindi natuturuan. Sabi nga minsan, lagi na minaulit ko, yang taong yan, hindi sagad sa buto ang kasalanan. Hindi po ganun. Diba? Minsan, bakit nagawa ng mga taong yun? Talagang sagad sa buto ang kanilang kasalanan. Sa matindi pong kalagayan, wala pa silang mga buto, makasalanan na. Amen po ba? Tama. Wala ay pinaglihi. Di ibig sabihin ay wala pang buto. Diga mas marami ang buto ng bata kaysa sa matanda. Tama po ba, doktora? Opo, tingnan po sa AI, mas marami. Kasi po hindi pa daw po nagduduktong ang buto ng bata, kaya medyo mas marami daw po. Makinig po kay doktora. So, 200, kasi-search ko lamang po. So, anyway, alam mo ni doktora yan, si doktora pa. So wala pang buto, ang mga bata ay hindi sagad sa buto, Ate Elsa, wala pang buto. Ang tao ay makasalanan na. Amen? Amen po ba? Napakalinaw po. Narito ako inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. So yun po, number 4, man is spiritually lost because of the rejection to God's revelation. Yan po.
Narito ang kapahayagan. Alam natin may kapahayagan ang Diyos sa kanyang mga nilikha, pero ang tao ay hindi kumilalang may Diyos. At gumawa sila ng kanilang sariling mga Diyos, kaya talagang ang tao ay ligaw ang kanilang mga espiritu. Okay, yan po ay because of his disobedience to own conscience. So, alam natin yung konsensya natin, mga minamahal, ay nangungusap na mali ito, sala to, hindi ito naaayon sa moralidad ng pagkatao, ng moralidad, So, ang tao ay, sabi nga ay, dahil siya ay gumagawa ng kasalanan, siya ay alipin ng kasalanan. So, yan po ang dahilan kung bakit kinakailangan ng tao ang kaligtasan, dahil sa patuloy na pagtalikod, at pag-iwan sa dikta ng konsensya. Okay. The next thing, because of his relationship to the Word. As we have said last Sunday, hindi lang niya kaibigan ang kasalanan, ang sanglibutan, kundi kanyang iniibig ang sanglibutan. Sabi ng 1 John 5:12, huwag niyong ibigin ang sanglibutan, sapagkat ang umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So, nung tayo po, mga minamahal, ay lalo itong tayo ay hindi mananampalataya, hindi lamang tayo nakikipagkaibigan, tayo ay nakikipagkaibigan sa sanglibutan. Amen po ba? Uy! Yan. Imagine na lamang po ninyo yung inyong mga buhay nung nakaraang hindi pa tayo ligtas. Even in this present condition, though we are children of God, but the way we really follow God ay half-hearted or halfway, dahil sa maraming mga paghabol pa rin sa mundo. Laging dahil ay si mundo ang ating ginugusto. Kaya sabi ni Kuya July, meron daw membro na hindi na na-attend na napunta sa simbahan. Lagi kasi daw siya ay tinatamaan dahil ang pangalan niya ay si Mundo. Sabi, wag mahalin si Mundo. Iwasan si Mundo, ay Mundo ang pangalan niya. Kaya hindi na siya umattend. So, narinig ba kayo? Okay, yun po, mga minapa. Tawa naman kayo, parang wala ka naman kayo sense. Okay, because of his relationship to God. Okay, ano po ang relasyon ng tao sa Diyos? That all the time ye were without Christ, being aliens from Commonwealth of Israel, and strangers, sabi dyan ay without Christ. Nung tayo ay wala pa sa kaligtasan, tayo ay wala ngang Kristo sa ating mga puso. Tayo ay mga aliens. Ano sa Tagalog yung aliens na yan? Tayo ay strangers from the covenants of promise. Tayo yung mga walang pag-asa, having no hope, and without God in the world. Yan po ang magandang kalagayan pagkagagamit ng katangian ng tao na wala pang kaligtasan. Maganda pong talata yung Ephesians 2:12. Ito tayo. Dahil hindi ka ligtas, ikaw yung walang Kristo. Ikaw yung alien. Kung naniniwala ka sa alien, ikaw yun. Ikaw yung estranghero sa, hindi mo alam talaga ang kautusan. At ikaw yung walang pag-asa, ikaw yung walang Diyos. Yan po ang kalagayan ng isang hindi ligtas. Amen? So magandang talata yan. Ephesians chapter 2, lahat malimit na ginagamit ni Pastor sa Ephesians? Ephesians 1:7. Magkakasama yung lagi si Pastor. Yan, alam ko na ang gagamitin ni Pastor, 1:7. Pero ang ganda po, talaga naman pong napapamilyar po tayo diyan.
Okay, yan po ang ating naging tanong dati. Okay, ito po. Medyo magkaroon tayo ng tanungan o pag-alaala o familiarity sa mga talata sa ating mga paniniwala. Alam natin may mga maling pag-asa sa kaligtasan na hinahawakan ng mga dati natin o hanggang ngayon ng mga tao na wala pong pagkaalam. So ngayon, bigyan nga natin ng mga talata yan. Ano yung talata na walang pag-asa? Ano yung talata sa edukasyon na talagang itong edukasyon na ito ay hindi itong paraan para matiyak o makamtan ang buhay na walang hanggan. Kasi po alam natin, lalo tigit ngayon, ang mundo ay pagaling ng pagaling. Nariyan ang maraming kaalaman na kung saan ay talagang sinasaliksik, hinahanap ang pag-asa sa kaalaman. Ano yung sinasabi ng Biblia na hindi ang edukasyon. Anong tala? Huwag pong gagamit ng AI ha. Huwag gagamit muna ng mga concordance. Yung stock knowledge lamang po. Yung Bible lamang ang inyong tatanganan ngayon. Yung hindi katabi, ang tatanungin, kundi yung sarili. Ang hahamunin. Ano yung talata na nagsasabing hindi edukasyon ang paraan para maligtas? Jaira. Ala. Ha? So, sige po. Ang hindi natingin siya kung tatawagin. Okay. Makakasagot po, may premyo. Ano yung talata na hindi na nagsasabing hindi ang edukasyon ay paraan ng kaligtasan? Sige nga po. Madali na yun, yung good works. Ako dun sa good works, ako dun. Mamaya po yun. Sikat alam mo na yung good works na yun. Dun muna tayo sa education. Amen? Sige nga po. Huwag kayong tumingin sa akin, wala sa akin ang sagot. Makulat naman kayo ng Bible. Talata na ang edukasyon ay hindi paraan. Doktora. Sige nga po, sabi ni Doktora, 1 Corinthians. Sige po, kayo magbasa, kayo nakakita eh. kayo po ang nagsabi. Sige nga po, Doktora. Kung tama po yung inyong talata. Ano po? Doktora. Uy. 1 Corinthians 1:26. 1:26. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Yan. But God, yung susunod pa po, but God had chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Okay po, pasok. Yan. So, salamat po, Doktora. Any verse po that speaks about education is not the way for us to have salvation. Ha? Kuya Romy? For the wisdom of this world is foolishness. May LD, isang talata po yun. Pastor LD. For the wisdom of this world. Parang Santiago yata yun. Corinthian. For the wisdom of this world. Ha? For the wisdom of this world is foolishness. Parang, yun din yata yun parang 27 din yun sige po. Ito po ang mga talata. Okay, habang kayo po ay naghahanap. Para mabilis tayo. 1 Timothy 6:20-20. Ang ganda po ng talatang ito. Tingnan po. 1 Timothy chapter 6 verse 20.
Yan, basahin natin yung 1 Timothy chapter 6 verse 20. Okay, tatandaan po natin. Ito yung sabi po dito. Yan, sabi dito ay, O Timoteo, ingatan mo ang pinagkatiwala sa iyo na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsulungat ng maling tawag ng kaalaman and the oppositions of science, falsely so-called. Sabi diyan, napalibhasay, pinaniwalaan ng ilan ay nangasinsay tungkol sa pananampalataya, ang biyaya ay sumainyo nawa. Tama po ba? 2 Timothy chapter 3 verse 7. Sabi po dito mga minamahal ay na laging nagsisipag-aral at kailanman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ganda ng talata. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Amen? Hoy, kayo ba'y ano? So, nakita ho ba yung talata? Nabasa ho ba? Okay, ito naman po. Yung iba, okay lang. Okay, ano naman po yung talata na church membership is one of the false hopes of salvation. Yung church membership, alam natin yun. Okay, mga young people, ano yung church membership? Ang pagiging kasapi ay hindi paraan ng kaligtasan. Nga po, magbigay nga po kayo ng talata. Ate Estrapol, go! Ano yung talata na nagpapahayag na hindi ito ang paraan ng kaligtasan, ang church membership? Brother, doon ako sa good works. Mamaya po yun. Ano yung talata naman ng church membership? Ay hindi paraan ng kaligtasan. Hindi kayo naligtas dahil kayo ay nagbaptis. Naligtas ba kayo dahil kayo nagbaptis? Oy, naligtas ba kayo nung kayo nagbaptis? Ate Marina? Ay hindi. So ano yung talata na hindi ang pagiging baptis, hindi ang pagiging pagsapi sa reliyon ang paraan ng kaligtasan? Ay, wala. Sasabihin nyo ay sa mga nagtatanong sa inyo, ay, basta po, sabi ni Pastor. Punta na lamang po kay Pastor tawag. Hindi. Sabi ng Bible, sa lahat sa mga nagtatanong, dapat lagi tayo may sagot. Amen po ba? Anong talata? Diba? Okay, talaga naging busy na. Wala nang ano. Anyone? Anyone po? Okay matakot. Ako po. Sige, ate ano. Ephesians 2:8 po. Okay naman po. Okay po yung Ephesians 2:8. Pero directly po sa church membership kasi po yun po yung good works. Mas maganda po doon sa good works. Sabi ko sa inyo, mamaya po yun. Mamaya po yun. Advance agad si ate, no? Tama naman po. Pero, hindi may sagot na kayo sa good works. Nauna na. Macho? 16:18. Anong sabi? Ikaw, Ped? Sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Nakakita ka lang ng iglesia. Yun na agad ang ginawa. Ay, pagtatayo yan ng church. May talatag. Okay, Pastor, ano? Matthew 7:22. Sige nga, basahin mo nga. Sabi, ano sabi sa Matthew 7:22? Okay. Nasa ng church dyan. Dahil tama naman. Dahil may idea ka naman, may idea. May idea naman ikaw, kapatid. Ano?
Pero yung lalim, ano? Ikaw ba, nagtataas ba ako, Kuya Mar? Si... Yung Acts 2:47, pagkatapos na maligtas, ang Panginoon Yun! ang nagdadagdag Oo, sa sayang. iglesia araw-araw. Tinadadadag sa iglesia yung mga naliligtas na. Okay, very good po. Wow. Ano ba yung mga talata? Maganda po, Ate Oyet. Maganda po yung talata. Hindi din pumasok sa aking isip. Pero lalagay natin. Ayun, tama-tama sa iyo. Nari lang po, pero yun po talaga ang nakasulat dyan. So, Acts chapter 2, verse 47, they were added to those who being saved. Ano? Okay. Lagi natin ginagamit din ng talata na nung ang Panginoon ay naghalal ng ng mga apostol. Ang isa ay si Judas. Amen? Na si Judas kasama sa church, pero hindi siya ligtas. Okay, good works. Alam na natin, bukod sa Ephesians, given na yung Ephesians chapter 2, verse 8 at 9. Other verse that speaks na good works ay hindi kaligtasan. Paraan ng kaligtasan. Sige nga po. Other verses. Other verses. Apol. Meron. Yun, tama. Titus 3:5. Pa. Titus Yun, 3:5. sige po, Ninang. Basahin nyo nga po. Titus 3:5. Wait lang. Na hindi dahil sa mga gawa at katuwiran ang ginawa nating sarili, kundi gayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ay, maganda po, matibay. Hindi dahil sa katwiran na ginawa nating sarili, hindi sa gawa ng katwiran, hindi sa ating mabuting gawa, na pagsunod sa kautusan, ang ating pagsunod din may kinalaman sa next point natin, ang paraan. Okay, salamat po. Titus 3:5. And keeping the law, Galatians 2:16. Yan, basahin natin ang Galatians 2:16. Ang pagsunod sa kautusan. Laging ang sinasabi, kayo ba, paanong paraan para maligtas? Di gagawa ng kautusan. Sabi ng Galatians 2:16, anong sabi po doon? Yan, maganda, mapamilyar po natin yan. Sabi dito ay hindi naaring ganap sa pamagitan ng kautusan, kundi kapag gawa ng ayon sa kautusan, kundi aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya po. So, next, other things po, other false hopes. Baptism. Yan, di na po. Baptism. Anong last 5 minutes kasi po ating tatapusin ng maagap sa pag-recognition po natin ng ating mga tatay. Baptism, ano yung talata na hindi ang bautismo ay nakakapagligtas. Hindi nung ikaw nagpabautismo, ikaw ay nagkaroon talaga ng katiyakan. Na maraming turo, hanggang ngayon ay tinuturo na magpabautismo kaya, magpabinyag para magkaroon ka ng kalinisan. Para malinis ang iyong kasalanan. May tinuturoan pa rin tayo na talagang ang tubig, talagang nais nilang magpabinyag dahil ito daw po ang paraan para malinis ang kasalanan. Amen? So, anong ating paniniwala? Baptism or water baptism is not the way for us to be saved. Ano yung talata na ginagamit po natin diyan? Baptism. Ate Belen. Nasaan ba? Luke 15. Basahin nyo nga po. Luke 15:7.
So, tama naman po yan, Kuya Medel, kaya lang hindi direkta na nagpapakita ng ang baptism. So, yung talata na talagang may bautismo o pinapakitang ang bautismo ay hindi nakapagliligtas. Alam niyo po ba yon? Okay. Anong talata po yon? Anyone? Yan, ang talata po ang ating maibibigay. 1 Corinthians 1:16. Sino nakaisip niyan? Anong sabi sa 1 Corinthians 1:16? At binautismohan ko rin naman ang ito po si Pablo, at binautismohan ko rin naman ang sangbayan ni Estepanas. Maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismohan akong iba pa. Sabi sa verse 17, sapagat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo. Kung ang bautismo ay paraan ng kaligtasan, bakit si Pablo ay hindi inutusan na magbautismo? Naintindihan mo ba yung logic? Bakit kung ang bautismo po ay nakapagliligtas, bakit si Pablo na dakilang apostol, huling apostol ay hindi tinawag ng magbautismo? So hindi naman po bautismo ang paraan para maligtas, kundi ang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya din sinasabi po ni Pedro sa 1 Peter 3:21, ang tubig ay hindi nakakapaglinis ng kasalanan, kundi ang bautismo ay yung paghiling sa isang mabuting budhi. Nare-rush po, paghiling sa isang mabuting budhi. Dahil kayo may mabuti ng budhi, narin ang kabanalan ni Kristo, siyempre magtutulak sa iya na mahalin si Kristo, sundin si Kristo, at ang unang pagsunod kay Kristo ay ang bautismo. Amen? So, yan po ang baptism. So, katulad nung lalaking nakapako sa krus, yung isang lalaking nung si Jesus ay nakapako sa krus, yung kung ang bautismo ay nakapagliligtas, hindi na naligtas yung katabi ni Jesus. Amen? Dahil hindi na po nabautismuhan yun. Ang sabi lamang ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Yan. So, yun din po yung ating mga ginagamit na paliwanag na ang bautismo ay hindi paraan para maligtas. Amen? Okay, trusting family background. Hindi kapag ang aking magulang ay ligtas na rin ang mga anak, ligtas na rin akong anak. Ano yung hindi ang pagtitiwala ng aking mga magulang ay kaligtasan ko rin bilang ako'y anak. Anong talata po yun? Na hindi ang family background, faith of the family ang nakapagliligtas, kundi individual tayong dapat na maligtas. John 3:16. Wow, ang galing! Bago po yun na, hindi ko po alam yun. So, may tama naman po, John 3:16. So, yung mas malapit. Walang gagamit ng AI, ha? John 1:12. Recite mo ate, John 1:12. Karapatang maging anak ng Diyos. Okay, lahat ng nagsitanggap ay pinagkalooban. Pasok din naman po. So, tapusin po natin, ating bigyan na natin talata. 2 Timothy 1. Tingnan po, 2 Timothy chapter 1. Anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Sabi ni Pablo kay Timoteo, 1 verse 2, kay Timoteo na aking minamahal na anak. So, anak niya sa pananampalataya. Si Timoteo po ay pinangaralan, napangaralan ni Pablo. Pero sa verse 5, na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo na malagi muna. Kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina. Hindi ibig sabihin po na nung may pananampalataya ang kanyang lola at ang kanyang ina, ay naroon na ang kanyang pananampalataya, kundi
Si Timoteo po, kung ating pag-aaralan ay siya inaligtas in the second missionary journey of Apostle Paul. So, yun po. Mere belief without saving faith. Sabihin ay, ano yung talata na hindi ang simpleng pagkilala sa Diyos ay equivalent agad sa kaligtasan ng kaluluwa. Lahat ho ba ng naniniwala kay Kristo ay ligtas na? Lahat ba ng naniniwala kay Kristo ay ligtas na? Hindi. Tanungin niyo po yung mga tao sa labas. Naniniwala ka ba kay Kristo? Oo. Kahit nga ang diablo naniniwala din kay Kristo, tama po ba? Hoy, naniniwala ho ba ang diablo kay Kristo? O, ligtas ho ba siya? Malaman pag ako po ay nakarating na sa impyerno. Joke. Anong talata? Sige, tapusin po natin. Romans 10 verse 1. Sabi ni Pablo, sila naman ay may pagbabalasakit sa Diyos, ngunit hindi sa pagkakilala, pagkaunawa. So, sabi ni Pablo, ang aking panalangin ay maligtas ang mga taga-Israel kasi may pagbabalasakit sila sa Diyos o may alam sila sa Diyos pero hindi sa tunay na pagkakilala. Amen? Yan po yung mere belief without saving faith. May pagkilala ang mga Hudyo, pero hindi nila kinilala si Kristo at ginawa pa ng mga Hudyo, sila yung nagtulak sa Panginoon para siya ay maipako sa krus. Amen? Ano po? Tama po. Mere belief po, tama po. Matthew 7, 21 to 24, 23. So okay, atin mo nang tapusin at let us continue next Sunday kasi po bigyan natin ng mahabang oras ang pagkilala sa mga tatay. Taas nga ng kamay ng mga tatay. Tatay, Happy Father's Day po. Wow. Sige, pray tayo. O, hindi naman... alam niyo po, meron sa amin yung goma niyan. Bibigay ko na lamang po sa inyo. Hindi po ginagamit yun. Okay, pray po tayo. Tayo manalangin. Tayo manalangin, tayo mag-pray. Dakilang Ama, Panginoon, salamat po. Tunay na narin ang iyong mga salita na nagpapahayag, nagpapalinaw, nagpapatibay ng aming kaalaman na natigid sa kaligtasan na aming nasumpungan. Lord, at hanggang ngayon, O Diyos, alam namin na may mga maling aral at ang amin pong katungkulan ay kami ay, Lord, magsalita, magtuwid, mangaral, Panginoon, sapagkat napakarami po ang hindi pa po nakakaunawa ng kaligtasan, ng paraan ng kaligtasan. Kaya Lord, in this lesson that we have been discussed, Panginoon, naway hindi lamang po uli ma-refresh, kundi Lord, naway magawa po namin, talagang may apply po namin sa aming buhay. Salamat po sa mga naabot nung nakaraang linggo, sa mga kapatirang ginagpagamit sa iyo, Panginoon, sa pag-abot sa mga tao. At Lord, this week, alam niyong may pinapaabot pa rin po kayo sa amin. At tulungan niyo po kami, itong mga na-encounter naming mga false hope, ay masagot po namin ayon sa aral ng Biblia. Salamat po, O Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen at amen. So magandang maga po sa ating lahat. So pakitawag na po yung Children's Department. Sila po ay aakyat na po dito.